Sa kabanatang ito, inilarawan ang pagtitipon-tipon ng mga kababaihan sa tahanan ni Kapitana Maria, kung saan sila'y nag-uusap-usap tungkol sa mga isyu ng bayan gaya ng nalalapit na pesta, ang sermon ni Padre Damaso at ang sitwasyon ni Sisa. Abay, darating daw si Padre Damaso sa misa. Kailangan maganda tayong na maayos at ayaw kumakulaan ng ating bayan. Tama lang na isang tunay na pari lang dapat na pumunta. Hindi gaya ng mga batang Indyo na nagpapari-parian. Masarap sa pakiramdam na pinapangaralan tayo ng mga Kastila. Kastila man hindi. Ang pista ay para lamang sa may mga damit at pinto. Hindi ka tulad na iba yan ay nagkikisaw-saw na naman ng bag. Magandang araw po mga ina. Narito na po ang inatong si Kapitan. Pasensya na po kung ako ay biglang pumasok. Salamat, Andeng. Halika't umupo muna. Ikaw rin ay bahagi ng bayan. Abay, masyado ng pantay-pantay ang mundo ngayon ha. Dati ang mga Indyo ay nasa labas lang ng bintana. Donya, lahat ng babae, mayaman man o mahirap, ay marunong magmahal, magdusa at magdasal. Wala po kayamanan ang makapagtatakda ng puso. Kung ito'y mawari, sa halip na pesta ito ng pananampalataya, tila pesta ito ng pagmamayabang at pagkukunwari. Naku, ayan na ang bagyo. Kapitana, baka naman siya na yung alfombra. Ano ito? Isang baliw sa gitna ng pista? At kayong mga kababaihan, bakit nyo hinayaang makapasok ang maruruming kaluluwa sa banal na tahanan na ito? Padre, siya'y isang ina. At ito'y bahay ng isang Kristiyano. Ang pananampalataya hindi paninibasin, kundi pagtanggap. Kung ang simbahan ay makikinig sa tinig ng mga ina, sinong magsasalita para sa mga naaakit? Anak ko, matuto kang makinig sa sarili mong budhi. Hindi lahat ng banal ay maputi ang damit. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng kababaihan bilang aktibong kalahok sa usapan sa lipunan, bagamat madala sa anyo ng tsismis o panghuhusga. Dito rin makikita ang pagsisiwalat ng diskriminasyon sa mga kababaihang tulad ni Sisa, na itinuturing nilang mababa dahil sa kalagayan sa buhay.